Ang bahay kubo ay simbolo ng ating pagka-Pilipino. Ito ay mahalagang bahagi ng ating kultura. Ang mga detalye mula kay Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Noong May 9, 2013, isang nakalulungkot na pangyayari ang naganap sa pagitan ng mga Coast Guard natin at mga mangingisdang Taiwanese na ikinamatay ng isa sa kanila. Iniimbestigahan na ito. Nagdemand ng formal apology ang pamahalaan ng Taiwan mula sa gobyerno ng Pilipinas. Gayon din, ipinagbawal na ang pagbibigay ng mga permit para makapaghanap buhay ang mga Pilipino doon. Hindi rin tinanggap ng Premier ng Taiwan na si Jiang Yihua ang mga paghingi ng paumanhin mula sa isang spokesperson ng ating Pangulo at ng Special Envoy natin na si Amadeo Perez, Chairman ng ating Manila Economic and Cultural Office o MECO doon. Isang paumanhin na mula sa People of the Philippines. Sabi ng Premier ng Taiwan, dapat nagmula ang pagsorry mula sa Government of the Philippines. Ngunit, bakit hindi na lamang ito basta-basta gawin ng pamahalaan o ipadala ang pangalawang natin? Bakit hindi basta-basta nagkokomento ang ating Department of Foreign Affairs sa kapakanan ng 85,000 na mga manggagawang Pilipino doon? Ilan sa kanila nakararanas na ngayon ng pang-aapi at pananakit mula sa ilang mamamayan ng Taiwan. Ito kasi ay isang masalimuot na diplomatikong usapin na may ugat sa kasaysayan. Liwanagin natin, noong 1949, nagtapos ang digmaang sibil sa China sa pagitan ng pamahalang Kuomintang sa pangunguna ni Generalissimo Chiang Kai-shek, Pangulo ng Republika ng China o ROC, at ng mga rebeldeng komunista sa pamumuno ni tagapangulong Mao Zedong. Nagwagi sina Mao at si Chiang Kai-shek naman at ang kanyang pamahalaan ay lumikas sa isla ng Taiwan upang ipagpatuloy ang kanyang pamahalaan, ang ROC. At ituring na sila pa rin ang tunay na mga namumuno ng buong China. In exile nga lang. Ang komunistang PRC ay naging isa sa pinakamalaking ekonomiya sa daigdig at noong 1970s, kinailangang buksan ni First Lady Imelda Romualdez Marcos ang diplomatikong relasyon natin sa China. Isa sa implikasyon nito na kailangang kilalanin na isa lamang ang China at ito ang PRC, One China Policy. In short, para sa atin, hindi natin kinikilala ang Taiwan ROC na isang estado. Probinsya lamang ito. Kaya hindi tayo basta-basta maaaring magbigay ng sorry bilang isang pamahalaan o makitaan man lamang ng anumang pagkilalang diplomatiko sa Taiwan dahil maaari tayong lumabag sa polisiyang isa lamang ang China at iprotesta naman nito ng mas malaking China. Kaya meko lamang at wala tayong embahada doon sa Taipei. Isa rin sa ipinapakita ng media nila doon ay hindi raw tayo sincero sa paghingi ng tawad dahil nakangiti pa rin ang Pangulo at ang saya-saya sa Pilipinas. Malamang po ay eleksyon. At ang Pangulong Noynoy Aquino, ayon nga sa isang komentarista sa radyo, in fairness, ay may mukhang hindi sumisimangot. Laging nakangiti. Kultural ito. Pansinin nyo na kahit may malaking problema tayong kinakaharap, napapakamot lang tayo ng ulo at napapangiti. Coping mechanism lamang ito para hindi ganong bumigat ang mahirap na nating buhay. Sana mas maintindihan natin ang kultura ng bawat isang bayan. At alam kong hindi natin gagawin sa mga Taiwanese dito ang ginagawa nila sa ating mga kababayan. Hindi tayo ganoong klaseng bayan. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.